Ako si Marcus at ang kwento ko ay tungkol sa isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao sa baryo namin sa Bicol. May isang bahay sa kanto na matagal nang abandonado. Napaniwalaan ng mga tao na may mga multo at mga espiritu roon, kaya't hindi na pinapasok ng mga tao ang bahay na yon. Pero noong isang gabi, napagdesisyonan kong silipin ito kasama ang ilang kaibigan ko. Hindi kami naniniwala sa mga kwento ng multo. Gusto lang naming maglakwatsa. Pumasok kami sa loob ng bahay at ramdam na ramdam namin ang malamig na hangin. Ang mga dingding ay puno ng alikabok at ang mga bintanay dadad ng punit na kortina. Naglakad-lakad kami sa mga silid hanggang makarating kami sa isang malaking sala. Doon, biglang may narinig kaming sigaw, malakas at nakakarindi. Hindi namin kinaya ang takot, kaya agad kaming tumakbo palabas. Pero bago pa kami makalabas ng bahay, may narinig kami sa likod, isang kaluskos. Lumingon kami at nakita namin ang isang babae sa may hagdanan. Tinutok ko ang flashlight sa kanya at wala siyang muka. Lumulutang siya. At ang mata niya lang ang makikita mong nagliliwanag. Bigla siyang sumigaw at ang tunog na yon ay parang sinasadyang ipasok sa aming mga utak. Ang amoy ng bulok na kahoy at bulok na katawan niya ay sumama sa hangin. Tumakbo kami, walang lingon-lingon. Pagdating namin sa labas, wala na ang babae. Pero ang sigaw niya, rinig pa rin namin sa buong paligid ng bahay. Matagal na nangyari to. Pero nung tinanong ko sa mga kababata ko ang bahay na yon, sinabi nilang wala na daw ito dahil pinag-iba na ng gobyerno. Dahil sa kalumaan at baka makadisgrasya pa daw. Wala na din ako sa Bicol, pero minsan bumibisita pa rin naman ako pag bakasyon. Ako si Rainier, isang dating sundalo na naatasang magbantay sa isang lumang kampo sa Bicol. Maraming kababalaghan ang naikakwento tungkol sa kampong yon. Mga ligaw na kaluluwa raw ng mga sundalong namatay noong digmaan. Noong unang gabi ko ron, ako lang ang naka-duty. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang ihip ng hangin. Umiinom ako ng kape nang biglang may narinig akong kaluskos sa labas. Lumabas ako upang tignan. Wala naman ako nakita, pero napansin kong bumukas ng kusa ang lumang bodega sa dulo ng kampo. Dahan-dahan akong lumapit. Mahigpit na hawak ang flashlight at baril ko. Sumilip ako sa loob. Walang tao. Pero nang paalis na ako, biglang may bumulong sa tenga ko. Sumasakit. Tulungan mo ako. Napatalon ako at agad na tinutok ang flashlight sa paligid. Walang tao. Tumakbo na ako, pabalik sa barracks, nang biglang may nakita akong lalaking sundalo na duguan ng uniforme. Nakaupo siya sa isang sulok. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Nanginginig kong tanong. Daan-daan siyang tumingala. Wala siyang muka, puro sugat at dugo ang kanyang ulo. Napasigaw ako at tumakbo pabalik sa barracks. Kinabukasan, kwento ko ito sa mga veteranong sundalo sa kampo. Ang sagot nila, "Huwag mong intindihin yan. Tagal nang naghahanap ng tulong ang mga sundalong namatay dito." Matapos ang lahat ng mga pangyayari sa akin, sumulat ako sa aming head officer na magpalipat ng destino. At pumayag naman siya. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagbasa ng kwento.
Ako si EJ at hindi ko kailanman makakalimutan ang nangyari sa akin isang gabi sa lumang bahay ng lola ko sa Bicol. Bata pa lang ako, sinasabihan na ako ng lola ko na lagi kong isara ang bintana bago matulog. Sabi niya, may mga gumagala raw na nilalang sa gabi, isang itim na anino na naghahanap ng mabibiktima. Isang gabi, habang natutulog ako sa kwarto, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagising ako at napansin kong nakabukas ang bintana. Tumayo ako para isara ito. Pero bago ko pa maabot ang bintana, napansin kong may isang figura sa labas. Isang matangkad na anino. Walang muka. Nakatayo lang sa ilalim ng puno. Hindi ako makagalaw. Tumitibok ng malakas ang puso ko. Biglang gumalaw ang anino. Dahan-dahan itong umakyat sa pader na parang malaking gagamba. Mabilis kong sinara ang bintana at tumakbo sa ilalim ng kumot. Nanginginig ako sa takot. Pinilit kong wag gumawa ng ingay. Maya-maya, may narinig akong kalmot sa salamin ng bintana. Dahan-dahan akong sumilip mula sa kumot. Doon ko nakita, nasa bintana na mismo ang anino. Walang mata, pero ramdam kong nakatingin ito sa akin. Napasigaw ako. Nagising si Lola at agad akong niyakap. Pinuntahan niya ang bintana at nagdasal. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang anino. Matapos yun, hindi ko na muling pinabayaan ang bintana na bukas sa gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako si Javier at ang kwento ko ay tungkol sa isang karanasan ko noong bata pa ako sa isang liblib na baryo sa Bicol. Malapit lang kami sa isang malaking talon na kung saan may matandang alamat na umiikot. Sinasabi ng mga matatanda na may isang aswang na nagtatago sa talon at tuwing hating gabi, naghahanap ito ng mga mabibiktima. Hindi ko pinapansin ang mga kwento nila hanggang isang gabi. Nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa talon para maglaro. Nasa gitna kami ng talon at habang nagsasalita pa kami, bigla naming naramdaman na may madilim na anino na gumalaw sa paligid namin. Nagtawanan kami. Ngunit biglang tumahimik ang lahat. Ang hangin ay huminto. Isang matinding malamig na hangin ang dumaan sa aming katawan. At sa likod namin, may nakita kaming isang nilalang na may matalim na mga kuko at mga mapupulang mata. Lahat kami ay natulala at hindi makagalaw. Umalis na tayo, sigaw ko, at mabilis kaming tumakbo. Sa gitna ng takot, narinig namin ang kaluskos ng mga paang sumusunod sa amin. Lumingon kami. Wala namang ibang tao o hayop kaming nakita. Pero ang takot na nararamdaman namin ay hindi mawala. Nang makabalik kami sa baryo, sinabi ng isang matanda na ang nilalang na nakita namin ay isang aswang na hindi madaling makita ng mga tao. Simula noon, hindi na kami muling nagpunta sa talon na yon. Bihira na rin ako makauwi sa Bicol kasi dito na ako nakatira sa Maynila. Salamat sa pagpili ng kwento. Ako si Eliseo at may isang karanasan ako na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap. Sa isang baryo sa Bicol, may isang lumang tindahan sa kanto. Madalas kong binabaybay ang daan doon tuwing hating gabi dahil sa trabaho ko. Hindi ko akalain na ang tindahan na yon
ay may madilim na lihim. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong may ilaw pa sa loob ng tindahan. Alam kong sarado na ang lahat sa oras na yon, kaya't nagsimula akong magtaka. Nilapitan ko ang tindahan at nagtangka akong magtanong kung may bukas pa. Nang buksan ko ang pinto, bumalot ang malamig na hangin sa akin mula sa loob. Pwede po bang magtanong? Tanong ko. Ngunit walang sumagot. Ang aking mga mata ay dahan-dahang sumilip sa loob at nakita ko ang isang matandang tendera. Nakaupo siya sa likod ng lamesa. Ngunit hindi ko siya matanaw ng maayos dahil sa mahina ang ilaw sa loob. Bakit po kayo gising pa? Tanong ko. Ngunit nang mag-angat siya ng ulo, wala siyang mata. Napahawak ako sa pinto at napaatras. At sa loob ng ilang segundo, biglang nawala ang matanda. Namatay ang ilaw. At ang buong tindahan ay naging madilim. Tumakbo ako ng mabilis palayo at hindi na nagbalik doon. Pagbalik ko sa baryo kinabukasan, sinabi ng mga matatanda na ang tindahan ay isinara na ng mga tao ilang taon na ang nakakalipas at wala ng tindera roon. Simula noon, hindi ko na naririnig ang anumang ingay o nakita ang tindahan sa kanto. Pero hindi ko pa rin makalimutan yung karanasan kong yun. Ako si Julius at may nangyaring kakaiba sa amin sa baryo namin sa Bicol na hindi ko kailanman makakalimutan. Malapit lang sa bahay namin ang isang malaking puno ng balete at sabi ng mga matatanda may mga nilalang daw na naninirahan doon. Kadalasan, pinapaalalahanan kami ng mga lolo't lola namin na huwag magtangkang lumapit sa puno kapag hating gabi. Dahil may mga kwento sila ng mga taong nawawala na nahanap na lang sa paligid ng puno. Nanginginig at halos wala ng malay. Isang gabi, naisipan kong maglakad-lakad sa labas ng bahay. Walang kuryente sa aming baryo, kaya madilim ang paligid. Habang papalapit ako sa puno ng balete, napansin kong may mga mata na nagmamasid mula sa itaas ng puno. Hindi ko agad maintindihan kung anong klaseng mata yon. Ang mga mata ay kulay dilaw. Dahan-dahan akong lumingon, pero wala akong makita sa paligid. Nang magpatuloy ako, biglang may malamig na hangin na dumaan at sa ilalim ng puno, may narinig akong may hinang sigaw. Tumakbo ako pa uwi. Ngunit ang hangin ay tila sumusunod sa akin. Bigla akong napahinto nang makita kong may isang maliit na nilalang na nakatayo sa tabi ng puno. Maliit at balingkinitan, may mahabang pangil at kulay itim ang balat. Hindi ko na alam kung ano iyon, pero pakiramdam ko, isa itong nilalang na hindi dapat makita ng tao. Nagpadali akong tumakbo pa uwi. At pagdating ko sa bahay, nagdasal ako ng taimtim. Kinabukasan, tinanong ko ang lolo't lola ko tungkol sa nangyari. At sinabi nila na ang puno ng balete ay isang puok ng mga nilalang. Wala na din ako sa Bicol dahil nandito na ako nagtatrabaho sa Maynila. Minsan-minsan, nagbabakasyon ako sa Bicol. Kaso matagal na daw namatay ang puno ng balete sa baryo namin. Isang istorya mula sa nakaraang kwento. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, may isang 7-Eleven na bukas 24 hours. Isa ito sa paboritong tambayan ng mga estudyante, driver at trabahador na bumibili ng merienda sa 10 oras ng gabi.
Ngunit, netong mga nakaraang linggo, napansin ng mga empleyado ang kakaibang presensya sa paligid. Isang matandang babae na laging nakatayo sa labas tuwing hating gabi. Payat ito, nakasuot ng kupas na duster at may mahaba at magulong buhok. Hindi ito bumibili o pumapasok. Basta na lang itong nakatayo roon, nakatitig sa loob ng tindahan. Lalo ito nagiging kakaiba tuwing gabi, kapag halos wala ng tao. Ako si Trina, isa sa mga crew, at ako ay 7 buwan ng buntis. Madalas akong nagna-night shift dahil kulang kami sa tao. Noong una, hindi ko masyadong pinapansin ang matanda. Inaisip ko na baka isa lang tong palaboy. Ngunit napansin kong tila palagi siya nakatingin sa akin, na para bang may inaabangan. Miguel, napansin mo ba yung matandang yon? Tanong ko sa kasamahan ko nag-aayos ng mga paninda. Huwag mong pansinin yan. Sabi ni Manong Cardo, guard natin. Aswang daw yan. Napatawa ako. Kahit kinalabutan sa narinig. Tigilan mo nga ako. Hindi totoo ang aswang. Kung hindi totoo, bakit laging nandyan tuwing gabi? At bakit parang ikaw ang tinitignan? Hindi na ako sumagot. Sinilip ko muli ang matanda at nakaramdam ako ng kilabot na makita kong nakangiti ito sa akin. Isang mahaba at hindi pangkaraniwang ngiti na tila humati sa mukha nito. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga paninda sa rep, napansin kong may malalalim na gasgas sa yelo ng freezer. Para bang matatalas na kukuwang kumamot dito. Kasabay nito, may narinig akong mahihinang kapaluskos sa labas. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa salamin. Naroon ulit ang matanda, ngunit mas malapit ito kaysa dati. Kitang-kita ko na namumula ang mga mata nito at ang dila nito ay tila lumalabas at dumidila sa labi. Napalunok ako at bumalik sa counter. Miguel, nandyan na naman siya. Bulong ko. Hayaan mo lang yan. Huwag kang lalabas. Sagot ni Miguel. Nahalatang kinakabahan na rin. Ngunit sa sandaling yun, bigla nawalan ng kuryente ang tindahan. Paligiran kami ng dilim. Tanging ang emergency light lang ang nagbigay ng mahinang liwanag. Tumayo ang balahibo ko. Marinig kong bumukas ang pinto ng store. Kahit walang tao sa harap nito. Miguel, tawag ko. Ngunit walang sumagot. Narinig kong may gumalaw sa likod ko. Mabagal at may malamig na hangin ang dumampi sa aking batok. Dahan-dahan ako lumingon. Sa aking paglingon, hindi na ang matandang babae ang nakita ko. Isa na itong nakakatakot na nilalang. Mahaba ang dila, matutulis ang mga kuko, at ang mga matang pula ay nagliliwanag sa dilim. Amoy dugo ang hininga nito, habang dahan-dahan itong yumuyuko, tila inaamoy ako. Napahiyaw ako. Nang biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Mang Cardo, ang gwardya. May hawak itong itak na sinawsaw sa bawang at asin. Alam kong babalik kang bruha ka. Sabay hagis ng asin sa nilalang. Napasigaw ito ng matinis na umalingaw-ngaw sa buong store. Mabilis itong tumakbo palabas at naglaho sa dilim. Hingal akong napaupo. Si Miguel naman ay nakasilip mula sa counter, nanlalamig sa takot. Pagkatapos ng insidente, nag-resign ako at doon muna ako tumira sa mga magulang ko. Naipanganak ko naman na maayos ang anak ko. At nakabalik pa naman ako sa 7-Eleven na yon. At hanggang ngayon, dito pa rin ako nagtatrabaho, Sir Dave. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagbabasa ng kwento.